Alam nyo bang hindi isang karapatan, kundi isang privilege lang ang pagmamaneho? Attorney G, paano ba kumuha ng lisensya sa bansang ito? Usapang motorista at pasahero naman po tayo sa mga susunod na linggo. Kaya una, privilege and not a right. Ang pagkakaroon po natin ng lisensya upang makapagmaneho ay hindi po kabilang sa ating mga karapatang pantao. At dahil po dito may karapatan po ang ating gobyerno na huwag tayong bigyan ito o suspindihin o bawiin ito sa inyo dahil po sa kanilang police power upang masiguro ang kapakanan at kaligtasan ng publiko. At may karapatan po ang ating gobyerno na gumawa at magpatupad ng mga reasonableng patakaran upang maipatupad po ng maayos ang privilege na ito. At sa ngayon, ang pangunahing batas po natin tungkol dito ay ang RA 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. At ang sangay po ng gobyerno na magpapatupad nito ay ang ating Land Transportation Office o LTO. Kaya ang pangalawa, kinds of driver's licenses. Mayroon pong tatlong klaseng lisensya na ini-issue ang LTO. Ang Student Permit or SP, ang Non-Professional or Non-Pro, at ang Professional Driver's License or Pro. Ang SP po ay ibinibigay sa inyo kapag nais nyo na pong mag-aral at matutong magmaneho. Kaya nga po makakapagmaneho lang kayo gamit ito sa tuwing may kasama po kayo sa sasakyan na isang taong lisensyado. Ang Non-Pro naman po ay ini-issue sa inyo kapag nais nyo na pong magmaneho ng solo. Dala po ang light vehicles ninyong pribado. Kaya makakapagmaneho lang po kayo habang gamit ito ng hanggang SUV na klase ng auto. At ang Pro naman po ay ini-issue para sa inyo kapag nais nyo na pong gamitin ang pagmamaneho bilang isang propesyon o trabaho upang makapagmaneho na po kayo ng mga mabibigat at malalaking sasakyan at mga heavy equipment po na pangkomersyo. At ang pangatlo ay general qualifications. Dapat po ay at least 17 years old na kayo kapag non-pro ang lisensyang ina-applyan ninyo. At dapat po 18 years old naman po kayo kapag pro na po ang lisensyang kailangan ninyo. At dapat po ay pasado kayo sa isang medical examination mula po sa isang clinic na accredited mismo ng LTO. At dapat po ay marunong kayo kahit papaano na magsulat o magbasa ng Ingles, ng Filipino o ng kahit anong dialect po na alam ninyo. At dapat po malinis ang record ninyo pagdating sa batas trapiko. At dapat po ay walang traffic violation o demerit points na hindi pa nababayaran kayo. At dapat po ay may sariling account na po kayo sa LTMS online portal ng LTO mismo. Bukas, pag-usapan naman po natin ang mga requirements ng tatlong klaseng lisensya nito. Gina.